Good morning! Welcome to 5th Generation Hobby Shop. Testing tayo ng unit. Okay. This is the unit of Sir Rick Frias Marilao. Sir, good morning. This is your unit, the Glock 17 4 series ng WE. And this is the boxer, WE. And 17. The slide is silver, frame is black, and the barrel is silver. This is made in Taiwan. Ayan, by WE. Okay, and bago natin buksan yan, ito po yung mga kasama. Puff Dino Green Gas Standard Power. And number 12. This is the the standard power. Pwede rin po kayong gumamit ng 14. Nga lang wala po tayong stock ng 14. Ayan. Ito yung standard. Hindi yung 14 is yun yung power up. And also comes with the BBs, Airsoft BBs. Ayan. 0.23 grams yung bigat. This is 4,000 shots. And yung order nyo po na hard case, ano lang po ito, pang single. Okay, yung hard case. Ayan. Okay, and then buksan na natin yung unit. Comes with the owner's manual. Ayan, scan nyo po yung QR code para sa instruction manual and part explosion. Makikita nyo po. Also comes with the back strap. Ayan, back strap para sa grip. Mamaya papakita ko po sa inyo kung saan po nilalagay. And the Glock 17 4 series. Okay, this is the custom design of Glock 17, sir. Kasi meron tayong G series nito. Yung G series naman, standard yon. Yun yung standard design. Yung G series, hindi pa naka-fiber optic. This one, naka-fiber optic na po. Ayan. Fiber optic sight, rear. Fiber optic sight, front. Tapos, as you can see, meron siyang Punisher skull design sa backplate. Sa G series, wala. Ayan, silver yung barrel, yung slide. Also with the barrel, silver din. Ayan. Ayan, silver ang barrel. So, the barrel, sir, umaalog talaga siya. That's normal kasi naka-stock barrel po tayo. Okay, normal po siya na umaalog. Okay, then, black frame. Naka-magwell na po. Trigger safety, yung red. Yan yung trigger safety. Ayan, made in Taiwan. Ayan yung markings. Ayan. Glock 17 4 series. Okay, sa magazine, this is 24 rounder capacity po. 24 rounder capacity. Pero ang suggestion namin na load sa magazine po, much better kung half lang, sir. Now, if this is 24 plus 1, so much better kung 12 lang para hindi stress yung spring. Pag laging puno kasi yan, sir, compressed, no? Laging compressed, katagalan yung spring, lumalambot po yun. So, pag malambot ang spring, mapapansin nyo po, yung follower, yan po yung follower. Ayan. Ito, yung follower. Ngayon, pag malambot yung spring, yan, pag malambot po yung spring, yung follower, hindi niya na kayang itulak yung follower para maitulak etong slide release. Ito po yung slide release. Kasi pag wala na siyang bala, di ba? Pag wala na po siyang bala, maglalak po siya katulad niyan. Okay, ngayon, pag malambot yung spring, isa sa mga factor kung bakit hindi na po siya mag-open chamber. Kasi malambot na po yung spring. Doon napapalitan po yung spring
Pero syempre, para maiwasan po natin yung gastos ng pyesa, sa una pa lang, bago pa lang yung airsoft nyo, sinasabi po namin para maingatan natin. Kasi na-experience ko po yan. Lagi ko pong pinupuno yung magazine. And then, binababad ko po, puno. Syempre, lumalambot po yun. So, isa sa mga factor yun kung bakit napansin ko yung unit ko, hindi na nag-open chamber. Okay? So, nagpalit ako ng spring. And then, isa pa sa mga factor kung bakit minsan hindi siya mag-open chamber pag wala ng bala, kapag sobrang lamig po ng magazine. Pag sobrang lamig ng magazine dahil sa gas, syempre nilalagyan po natin ng gas ito, dahil sa gas, lalamig siya lalo kung continuous yung gamit. Lalamig po yung magazine. That's normal. Kaya wag po kayong mag-alala, normal po yung lumalamig. Ngayon, pag malamig na malamig yung mag, humihina yung blowback. So, pag mahina ang blowback, hindi niya na kayang itulak yung slide. No? Yung full reciprocation ng slide. Hindi niya na kayang itulak. Kaya minsan, hindi na umaabot dito sa may notch. Dahil mahina na yung blowback. Kumbaga, yung tulak nung yung meron kasi yan excess na gas na siyang nagtutulak dun sa slide. So pag mahina yung force dahil sa malamig yung magazine, minsan hindi siya nag-open chamber. Baka magtaka kayo, ba't hindi nag-open chamber? Wala nang bala. Dahil po, baka po malamig yung mag. Okay, but that's normal po. So ang gagawin nyo lang po, ipahinga nyo yung mag. Papahinga nyo po yung magazine. Kung gusto nyo continuous naman, much better meron kayong extra mag. Habang pinapahinga yung isa yung ginagamit nyo. Okay? So, yun po yun. Now, lagyan natin ng bibis. Okay, so ito, lalagyan ko lang po muna ng dalawa para ma-demo ko sa inyo pag nag-open chamber. Lalagyan ko siya ng dalawa and then, lagyan natin ng gas. Okay, ito naman yung gas. Ito yung, meron po kasing dalawang valve ang ating magazine. So, iwasan nyo rin po itong malaglag kasi sensitive po ang magazine. So, pag nalaglag, doon nagkakaroon ng leak. Okay, itong magazine natin, merong dalawang valve yan. Ito yung inlet valve. Dito po tayo nagkakarga ng gas. And ito naman po yung outlet valve. Ito po yung dinadaanan ng gas para lumabas dito sa gas route para i-release doon sa piston at saka sa loading nozzle. Okay? So, this one, minsan po lumuluwag yan. So, hihigpitan nyo po siya gamit po yung special tool. Kung wala po kayo ng special tool, pwede po kayo mag-chat sa amin. Meron tayong available. Okay, this is the tool that I've used sa valve, no? Ito talaga naka-design for the valve. Talagang meron siyang mga ngipin para sa valve yan. Okay, mahigpit po siya. So, paminsan lumuluwag yan. Then, ito naman, tatanggal lang yung mag base. Paano matanggal yung mag base? Push nyo lang pababa yung lock. Then, ayan, meron yan valve at saka screw. Ngayon, yan, higpitan ko lang. Yan, mahigpit pa siya. Yung screw, hinihigpitan din po yan. Okay? So, paminsan check nyo, baka minsan nagkakaroon ng leak. No? Diyan lang po yan, sa valve. It's either sa valve or sa screw. Pwede rin dito. Yan. So, ngayon, dahil ito walang gas, yan, mapipress ko. Ano yan? Gumagalaw po yan. Yan. Gumagalaw siya, no? Ayan. Ayan, napipress. Ngayon, pag nilagyan ko ngayon yan ng gas, balik lang natin yung mag-base. Upside down po, sir, no? Upside down, and then press. 1, 1001, 1002, 1003. Yan, kailangan nakatutok po ng maayos kasi pag hindi po, hindi siya, kumbaga merong lumalabas na gas. Yan, okay? So, wala pong singaw. Ayan, wala po. Ngayon, yung silicone oil,
Okay, itong silicone oil po, ginagamit po siya sa mga bulb. Yan. Patakan nyo po itong bulb. Pag i-stack nyo, patakan nyo po yung bulb. Pati yung inlet, outlet, tsaka yung may screw. Kasi may o-ring po yan. Kailangan po kasi sa mga o-rings, kailangan po lagi po yan lubricated. Huwag po kayong gumamit ng WD-40. No, huwag po yun. Dapat silicone base lang na ang gagamitin nyo para sa mga o-rings. Okay po. So, ngayon, patakan ko na lang. Bago natin i-test. Ayan. Kaunti lang po. No? Para hindi naman siya oily. Ayan. Mag-i-spread lang naman po yung ano nyan, oil. Okay? Etong silicone oil po, pwede rin po siyang gamitin sa mga moving parts or yung sa mga railings ng unit. So, kailangan din po kasi yung unit natin, kailangan lubricated din or kailangan meron din siyang parang lube, no, na linalagay para smooth yung slide. Yan. From the factory kasi, wala pong oil yan, no? Meron man, konti lang. So, ngayon lalagyan natin, no? Ngayon, pagbabaklas ng slide, ituturo ko po sa inyo. Kailangan walang mag. Release always the magazine. And then, ikasa nyo po. Yan, kailangan nakakasa po. Then, ito po yung disassembly latch. Yan, magkapilaan po yan. Yan. Ibababa nyo po yan ng sabay. Yan, magkabilaan. Then, slide. Okay, pag hindi po nakababa, alin man dyan sa dalawa, hindi nakababa, kakalang po yan. So, kailangan parehas pong nakababa yan, no? Ayan, okay? So, ngayon, dito lang po tayo maglalagay sa frame. Okay, buksan natin ulit yung oil. Yan, sa frame na yan. Dito po, sa part na yan. Yan, dyan po tayo maglalagay ng oil. Konti lang din po para hindi siya sobrang malangis. Okay, pati dito sa part, yan. Dito, maglalagay din po tayo ng oil. Pati dito. Ayan. Dapat yan po yung lagi nating mini-maintain na dapat may oil. Palagi. Okay, pag na-check nyo yung, binabaklas nyo yung unit nyo, tapos tuyo, lagyan nyo ng oil. Okay, then, iwasan nyo pong kalabitin. No? Pag walang slide, iwasan nyo pong kalabitin kasi baka kumalang po ito pag nilagay nyo yung slide. Okay, so ganyan po. And then, eto, kahit hindi nyo na po lagyan, kasi kakalat lang din naman dito sa may railing yan. Then, ang pagbabalik, ganito po. Ayan. So, ngayon, smooth na po siya. Dahil nilagyan na po natin ng langis. Ayan, smooth na po yung slide. Ayan po. Tapos, ito po pala, yung trigger safety. Yan po yung trigger safety. Gumagana po yan. Kapag hindi nyo po pinasok, trigger finger nyo po dyan, pag kinalabit yan, katulad yan, hindi siya puputok. Unless, na pinasok ko trigger finger, magle-level po kasi yan. And that's the time na mag-a-activate na yung hammer. Yun. Okay? So, yun po yung purpose ng trigger safety. Okay? So, ngayon, ay turo ko naman na sa inyo yung pag-lube, maintenance. Sa maintenance naman, kailangan po talaga linisin natin. Though, yun po ay nababaklas po lahat, no? Ayan. Ito po ay nababaklas po yan lahat. Yung recoil, spring, and rod. Nababaklas po yan, pati yung barrel. Then, ito, wag nyo po munang gagalawin yung hop-up. Okay, wag nyo munang gagalawin kasi bago pa po yan. Okay? Ayan, okay? So, yun lamang po. If you have question regarding sa inyong unit, chat nyo po ako sa page. Ayan po. So, ngayon, ititest natin yung chronograph kung ilang EPS po ito. Okay, sir. Meron tayong chrono tester dito. So, check natin kung ilang EPS. Itong Block 17 4 series. Okay, testing.
Firing. 365.0. Yan, malakas. Yan, ang expecting ko is 350 lang. Pero ito, umabot ng 365. 365. Okay, isa pa para mag-open chamber. 363.7. Consistent. Yan, okay. So, ayun, nag-open chamber. Yun nga, dahil dalawa lang po yung bala na nilagay ko. So, ang gawin nyo po dito, release the magazine. Yan, this is the drop free mag po yan. Okay, release the magazine. And then, hatakin nyo po yung slide. Huwag nyo pong gagamitin ito. Kasi may stopper yan. So, pag ginamit nyo po ito dyan, pwedeng mapudpod. So, ang gawin nyo, hatakin nyo to. Dahil may spring po yan, bumababa po yan. Yan. Okay, then release. Okay. Okay, so ito pala sir, yung back strap. So, nasa sa inyo po kung gusto nyong ilagay. Ano ba? Ayan, ganyan. So, ganyan po yung magiging design. Ayan. Tapos, meron siyang pin. Ayan, ito po yung ipapalit nyo dito sa nakalagay na pin kasi mas maiksi po ito para mag-lock. Okay? So, ngayon, proceed tayo sa shooting test. Okay, sir. So, testing po tayo, Sir Rick of Marilao, Bulacan. Okay? So, testing. Firing. Opusin lang natin yung bala. Ayan. Open chamber dahil wala na pong bala. Release the mag. Ayan. Press nyo lang yung mag-release. And then, hatakin nyo po yung slide. Ayan. Okay. Hammer down. Okay. So, okay na po ang inyong unit, sir. Ready to ship, bound to Marilao, Bulacan. If you have more question, message lang sa aming page, 5th Generation Hobby Shop. Thank you, sir, and have a nice day.